Dito po sa ating programa, tuturuan din namin kayo ng ilang mga batas na pwedeng mai-apply sa ating araw-araw na pamumuhay. Panoorin po ninyo ito dahil ngayon ay pasukan na ang ating pong law profile. Halika, tingin ka ng merienda dito, Halika, meron dito. Tingnan mo. May mga tinapay, tsaka may mga chichirya. Masarap ba yan? Mamili ka na dyan. Ano nang gusto mo? Meron kang gustong bilhin? Good morning po, Mr. Santos. Ako po ang kapatid ni Steve Sanchez. Opo, ano pong may paglilingkod ko? Pupo kayo. Kasi po yung kapatid ko, sinosobrahan ko naman po ng baon niya sa araw-araw. Pero kagabi, nangingi pa po ng pambili ng ballpen at papel. Iniisip ko nga po baka nagko-computer lang. Ang sagot niya sa akin, hindi naman daw po. Ibinibili daw po niya ng pagkain kay Mrs. Ramos. Ganun po ba? Pinipilit daw po ba siyang bumili ni Mrs. Ramos? Hindi naman daw po. Nahihiya po siya na siya lang po yung hindi bibili kay Mrs. Ramos. Sir, tama po ba yung ginagawa ng teacher? Pwede ko po bang ireklamo yun? Hi, Richard! How are you? Tama-tama, nandito yung kaibigan kong abogada, si Attorney Dot. Nirereklamo niya kasi yung isang teacher namin na kung saan yung kapatid niya kasi binibentahan ng teacher namin. Sa hiya, bumibili na din kahit na hindi naman niya gusto. Naku, bawal na bawal po yun. Alam mo kasi, Richard, sir, meron po kasing sinasabi na DepEd Order number 8. Yun yung Revised Implementing Guidelines on the Operation and Management of School Canteens sa grade school at saka sa high school na public school. Ang sabi po doon, yung mga vendors hindi pwedeng magbenta sa loob ng eskwelahan. At specifically, hindi po pwede ang mga teacher at ng mga school personnel na magbenta ng kahit ano sa mga estudyante. Kasi kapag ang teacher ay nagbenta sa mga estudyante, ay of course, magkakaroon siya ng effect sa kanya objectivity, di ba? Yun namang walang pera, kawawa. Magiging insecure, mawawala ng confidence. At saka syempre, yung bata kailangan ng magdala parati ng dagdag na pera para makabili ng benta ng teacher. So, hindi tama yon. Hindi rin makaka-focus ang teacher sa pagtuturo kapag inalaw po na ang teacher ay magbenta. And, hindi pwede magbenta ng foods na hindi nutritious. Kailangan nutritious lang at ang mga beverages ay hindi pwedeng artificially sweetened. Ngayon, kung gusto talagang magbenta ng isang teacher, kailangan under DepEd Order number 8, kukuha siya ng paalam or consent sa principal or sa school head. So, dapat may written agreement. Aside from that, kung merong teachers cooperative, kailangan ay meron din siyang written agreement or consent mula sa teachers cooperative. So, balik tayo dun sa problema mo. Bawal po ang ginawa ng teacher. O ayan, sir. Huwag kang mag-alala, kakausapin na lang namin si Mrs. Ramos at para mabigyan na rin namin ng warning. Salamat po, sir. Sige po. At attorney, salamat po. Nice meeting you po. You're welcome po. Sige po. Ito po si Attorney Dot Gancayco ng Law Profile para sa Serbisyong Kasambahay. Yan. So, huwag maging biktima ng pang-aabuso. Kailangan hong alam natin ang batas. Kahit na papaano, kahit na hindi tayo mga abogado.